my beloved Boss Mike Severa. Pila ng mga moro-morong ganyan, may banat, si Banat Bay sa inyo. Banat Bay, pasok ha, pasok. Sa mga expose, abay wag na ho kayo dito, maniwala ho kayo sa akin. Straight kayo kasi hindi ho namin tipo yung mga ganyang nag-e-expose. Anong pakialam namin sa expose na hindi naman tumatama sa lalamunan at saka sa stomach ng mga Pilipino? Anong pakialam namin diyan? Eh mga adik din ang mumomoto eh. Sabi nila, o di, pare-pareho na kami. Mas. Ayan ulitin mo, Banat Bay. Ulitin mo. Pagsabihan mo yung mga tatanga-tanga. Oo, ha? Pero bati kami ngayon dito sa sinabi niya. Bati natin, ha? Okay, sige. Banatan mo si Kalbo, at saka yung isang loka-loka. Si Miss Tapia, ha? Sige. Pasok. Nag-enjoy lang dito sa mga expose, abay wag na ho kayo dito, maniwala ho kayo sa akin. Straight kayo kasi hindi ho namin tipo yung mga ganyang nag-e-expose. Anong pakialam namin sa expose na hindi naman tumatama sa lalamunan at saka sa stomach ng mga Pilipino? Anong pakialam namin diyan? Oo nga, wala dapat kayo makialam. Huwag kayong makialam, di ba? Tama yan, oo. Mga adik din ang mumomoto eh. Sabi nila, o di, pare-pareho na kami. Mas masaya. Wala nang kwenta yan. Maniwala ko kayo sa akin, wala nang kwenta yung issue na yan. Paulit-ulit na lang yan. Kahit na sinasabi ko sa inyo, lumabas sa lintik na video na yan. Di nga sila nagising nung sinabi ni Duterte na wag yan kasi spoiled yan. May baggage yan. Gumagamit yan. Tapos inulit niya pa. Wala naman nagising. Wala nang epekto yan. Wala nang epekto yan. Kasi hindi nga tatanga-tanga yung mga tao tulad nyo. Sige, pasok. Hindi naman sa ayaw nila si Duterte. Tandaan niyo, ang taas pa rin ng rating ni Pangulong. Ayaw namin kay Duterte. Ayaw namin. Ayaw namin talaga. Ayaw namin. Kayo na lang kaya magbanggaan dyan sa grupo nyo. Ikaw, nagbabanggaan kayo ni Maharlika at ni Roque, di ba? Si Roque, nagbabanggaan si Panelo. Si Glenchong, nagbabanggaan sila ni Vic Rodriguez. Di kayo mag-rumble-rumble. Di ba? Kayo na lang, manood na lang kami. Mag-rumble-rumble kayo, magbanatang kayo. Yan! Dadami subscriber at saka viewers nyo. Kami rin magsusubscribe. Yayangga lang kami, Tapos iinom-inom lang kami ng kape. Tsaka magpop-popcorn na lang kami, Banat Bay. Di ba? Duterte, kahit ito siya hindi na presidente, ibig bang sabihin hindi sila believe kay Duterte? Wala talaga kaming believe. Wala. Noon pa, ako talaga wala na akong believe dyan. Parang ikaw na lang yata naniniwala. Tsaka si Maharlika, ginagamit lang si Digong para makagante dahil hindi nabigyan ng posisyon. Alam mo yun! Diba? Alam mo yun! Tanong pa nga uli ngayon, sino ba ang gusto niyo maging presidente sa susunod? Gusto niyo bang bumalik si Duterte? Sigurado ko, marami pa rin na magsasabing, oo, gusto namin. Pero bakit hindi pinaniwalaan at hindi? Hindi! Kayo lang yung nagsasabi niyan, ha? Yung sinasabing bangag. Kasi hindi naman, anong pakialam namin kung bangag siya? Anong pakialam namin kung nasa PDEA? Maapektuhan ba yung taas ng bilihin? Bababa ba yun? Tanungin ko kayo, ito tandaan niyo itong survey na ito, hindi ko ito ginawa. Ito, baka kasi akala na naman ng iba, peke survey, ang hirap sa inyo. Pag mataas yung... Ulitin mo yung PDEA, ulitin mo. Gusto ko yun. Ulit. Bababa ba yun? Tanungin ko kayo, ito tandaan niyo itong survey na ito, hindi ko ito ginawa. Ito, baka kasi akala na naman ng iba, sabing oo, gusto namin. Pero bakit hindi pinaniwalaan at hindi umepekto yung sinasabing bangag? Kasi hindi naman... Kasi nga wala nga talaga. Hindi nyo maluloko yung tao. Duterte mga bangag, sabi dito, Jonathan na Bibi. Ano pakialam namin kung bangag siya? Ano pakialam namin kung nasa PDEA? Maapektuhan ba yung... Yun na nga. Buti pa si Banat Bay, anong pakialam niya kung nasa PDEA? Meron pa kayong magagawa dyan? Wala na. Ang magagawa nyo lang yung manira na manira.
Kahit na kasinungalingan, kahit na ano, basta makapanira kayo. Sasampalin kita ng burat. Di ba? Sila nagkakagatan. Sila nagtitirahan. Oh, patuwad, paharap. Ha? Pa-elishi. Oh, patalikod. Anyway, kasi mga boss, ganon talaga, di ba? Pakinggan nyo to, ha? Balikan lang natin. Hayaan nyo na silang magkagatan. Sila lang naman eh. Di ba? Labanan ng mga kalbo yan. Hayaan na natin. Oo. Sige, ito na. Dito na tayo sa kaso-kaso. Pasok. Pinag-aaralan ngayon ng lead conveners ng Maisog Defend the Flag Peace Rally na kasuhan ang pasimuno sa pagharang sa ikakasasana nilang protesta kahapon ng umaga sa Bustos, Bulacan. Binanggit ito ng grupo sa pulong balitaan sa San Juan City kagabi bilang paglaban nila sa kanilang karapatan na makapagtipon. Dadaluhan din sana ni dating Presidente Rodrigo Duterte ang nasabing rally, pero dahil pinigilan ng lokal na pamahalaan ng Bustos ang grupo, nagdesisyon ito kalauna na kanselahin ang aktibidad. Marami sa mga taga-suporta ng Maisog ay nanggaling pa sa Mindanao. Mayroong nagbigay ng informasyon na tumawag si Congresswoman Pancho para pagalitan si Mayor School bakit pinayagan yung event. Ibig sabihin talagang mayroong implikasyon, mayroong pagpigil para itong Maisog Rally hindi po makarating dito sa ating bayan. Hinala rin ng grupo na galing sa Malacanang ang kautusang pigilan ang kanilang programa. Kaya ganoon. Hinala daw. Hinala ng grupo nila. So tamang hinala sila. Lagi na lang tamang hinala itong mga animal na to. Sasampalin kita Diba? ng burat. Ngayon, dahil hinala daw nila, hinala pa lang. Pero itong mga grupo na to, ang sinisisi na si Pangulong Bongbong Marcos. Kahit hinala pa lang. Oo, dahil doon siya ginawa nilang inorganisang prayer mura rally diyan sa Bustos, Bulacan na hindi napagbigyan at hindi tinanggap ng mga taga Bulacan. Diba? Ligaya Bruni, paano nila ididemanda? Yung nagpapapigil sa rally nila yun may-ari ang nagpatigil. Bangag talaga sila nun. Di ba? Yun na nga puro kayo hinala, mga buisit. Eto na. Dahil sa hinala na yan, eto na. O na lang din ang kanilang mga patutsada laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ano ba yung kinakatakot nila sa taong bayan? Tayo lamang po naman nagpapahayag ng damdamin natin. So pag ito po pinayagan po natin ito na hindi natin gagawa ng kaukulang legal na aksyon, wala na po tayo magiging kalayaan sa pagsasalita. Nagpakita rin sa press conference kagabi ang dating legal counsel ni Duterte na si Salvador Panelo na siya rin kasama nitong dumalo sa burol ni ex-senator Rene Sagisag. Bagamat no-show ang dating presidente, nagpahayag naman ito ng suporta sa grupo. Ganon din ang naging pahayag ni Davao City Mayor Baste Duterte na sinigundahan din ng dating tagapagsalita ng ama nito na si Attorney Harry Roque. Anila isang uri ng paglabag sa karapatan ng taong bayan ang nangyaring panghaharang sa kanilang aktibidad kahapon. Pero kahit ganoon, patuloy pa rin anila silang lalaban para protektahan ang konstitusyon. Ako si Andre. May problema ba sa Constitution? Alam nyo kung saan? Dali, hiramin muna natin Hiramin muna natin yung video nung aking kaibigan. Nung kaibigan kong nandun sa kabila, Ngayon mga old school sa pagdarausan ng Maisog Peace Rally dito sa Bustos, Bulacan. Ang nakakapagtaka lang mga old school. Talaga bang wala ng kalayaan para magpahayag ng iyong saloobin sa gobyernong ito? Meron naman. Tingnan nyo naman po ang ginawa. Sabi dyan ang ginawa, this is a private property. Walang sinumang pinahihintulutang gumamit ng lupang ito.
Oo, 'di ba? Attorney Jose Cruz. property. Walang sino mang pinahintulutang gumamit ng lupang ito by Attorney Jose M. Cruz, Council of Honor. Ayan po yung buong area, pero sandamugal po ang tarpaulin na nagsasabing walang sino mang pinahihintulutang gumamit ng lupang ito. Kita niyo po? Ganyan na po siguro. Wala, 'di ba? Wala nga daw pinahintulutan. Kasi ano yan, private property, tol. Boss, amo, Panginoon. Ha? Amo kami. Huy! Ikaw talaga, Jonathan, ha? Oh, sige. Ang kalakaran ngayon, pwedeng kumontra. Walang pwedeng magpahayag. Yung mga ganyang salita, hindi pa ba ito pagsusupil sa kalayaan ng malayang pagpapahayag ng saloobin ng mga Pilipino? Iba kayo. Kasi bro, kasi ano yan? Private property nga, binasa mo na nga eh. Private property kasi yan. Oo, yan. Tapos, hindi naman pag-aari ng gobyerno, napigilan ng gobyerno, kundi pag-aari yan, ha? OFW Qatar, magkita-kita tayo dyan next week. Oo, ha, sa Qatar. Pag-aari yan ng privado, private, PBBM lang malakas, Yummy Lies. Hindi kayo nakakaintindi eh. 'Di ba? Ikaw, PBBM lang malakas. Private property protected ng Constitution at Civil Code of the Philippines. Tama 'yan. 'Di ba? Hindi mo naiintindihan 'yan eh. Kasi nga hindi nga. Karapatan nga ng may-ari kung ayaw ipagamit. Ano problema nyo doon? Sige, trip nyo yan. Wala kaming magagawa. Pero hanggang kami nagmamahal sa bandila at sa watawat ng Pilipinas, hindi kami mananahimik sa mga ginagawa nyong kalokohan. Ingat! Ano ba tol? Ano ba ginagawa namin kalokohan? Kami rin naman nagmamahal sa aming bansa at watawat ng Pilipinas. Pinagtatanggol natin ang teritoryo ng bansa. Samantalang yung mga nandiyan sa kasama ninyo, pinamimigay, hinahayaan yung mga teritoryo natin. Di ba? Bandila na, watawat pa. Si Boss John. Sige, ulit mo para marinig nila. Dino Santiago, Sa bandila at sa watawat ng Pilipinas, hindi kami mananahimik sa mga ginagawa nyong kalokohan. Ingat! Trip nyo yan. Wala kaming magagawa. Pero hanggang kami nagmamahal sa bandila at sa watawat ng Pilipinas, hindi kami mananahimik sa mga ginagawa nyong kalokohan. Ingat! Oo nga, tol. Bro, bandila at watawat. Malay nyo naman kung magkaiba yung bandila at saka yung watawat. Diba? Malay nyo naman. Malay nyo na bago na kahapon. Diba? Malay nyo yung watawat ay bandila. Peace. Anyway, mga boss. Muli, ako po, si Mike Cervera at ito ang aking kaibigan, si Old School Pinoy. Nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa. Ipagdasal natin lagi ang ating bansa. Isang bansa lang tayo, ha? Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa amandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.